So, nasa oven na yung ating cupcake. So, we will wait for around, sa aking oven, around 20 to 25 minutes yung baking time ng cupcakes natin, especially yung dalawang tawag nito, dalawang cupcake pan natin, no? Dalawang cupcake pan yung nilagay natin. So, it would take around 20 to 25 minutes yung baking time. Minsan, umaabot siya ng 30 minutes, depende sa minsan kasi around 25 luto na siya. So, minsan around 30 luto. Around 30 minutes pa siya maluluto. So, the best is to check using yung tinatawag na toothpick test. Yung mismo, kukuha ka ng toothpick, itutusok mo siya sa cupcakes mo. Pag-angat mong ganon, pag wala nang dumidikit na butter, or hindi nabasa yung butter pag toothpick test mo, paglagay mo ng toothpick sa gitna, no, pag angat mo, hindi basa yung center, hindi siya dumidikit sa toothpick mo, it means luto na yung cupcake mo. Okay? So, teka lang, inom muna ako ng tubig dahil sobrang init. Ayun. So, while waiting for a cupcake na maluto, mag-prepare tayo ng next na batch na lulutuin natin, no? So, yun. Maglalagay tayo ulit ng cupcake liners. So, ayan. So, lagay tayo ng cupcake liners para sa next batch, no, ng ating cupcakes. So, ito lang yung naisip ko na na paraan para tulungan si Ayumi, no? Kasi I know meron namang magdo-donate pa talaga dun para sa project niya. So, I think ako yata yung isa sa mga pinakaunang minessage ni Ayumi, no? So, right away, nag-decide ako na bigyan siya ng pastries, ng cupcakes, kasi marami tayong ingredients from the brands. So, iba, aside sa mga binibili ko mismo na ingredients na ginagamit ko, no? So, yung iba, I have sample packs from the brands. Yung iba naman is binigay sa akin after ng demo. Kasi I've been doing demos na for other brands as well. So mostly, na mga nagbibigay sa akin, no? Syempre, yung sobrang pasasalamat natin always kay Bakersfield Philippines sa pagpapadala nila sa atin ng mga items, no? So, we have, I think meron tayong mga boxes dito. I think yung fudge it, yun yung plan ko na ilalagay dun sa So, nagdadalawang isip pa ako kung magfo-floral ba tayo sa cupcakes or yung classic na parang merong mga chocolate na tawag doon, chocolate sauce sa taas. So, I don't know. So, parang hati ako, pwedeng half and half siguro, no? Para may pagpipi, I mean, 'di ba? Kasi pag isang design lang yung lahat, parang syempre yung mga babae, yung mga bata, mas gusto nila yung parang floral. So hindi naman siya yung intricate na floral piping, no. Yung typical na rosette, yun yung gagamitin natin kasi madali siya at maganda siya gawin. So parang hati yung opinion ko, no. So yun. So yung isang brand is from Bakersfield Philippines. Syempre ito yung Piotraco Food Inc. So, I did a demo last year yata. October, hindi. National Food Show doon pala yun. July pala yun. I think July yung OFEX last year. So, nag-demo ako sa kanilang booth. Sugar flowers, and yung isa is fantasy flowers na pwede siyang gamitin sa December. Or any na mapaggagamitan. So, meron doon. So, yun kung bakit may mga products ako na natatanggap from Piotraco Food Inc. Pati ito yung itong natin, food carrier. So, yung birthday pala ni Mama, no, nahulog tuloy. So, yung birthday ni Mama, nilagay ko sa sa marble slab. Hindi, granite slab pala kasi iba yung marble.
granite slab yung ano natin, yung cake na ginawa natin kay mama. So, doon ko lang napagtanto, natanggal yung ano, na pwede pala siyang ma-flip. So, pagkakaalam ko lang talaga is, ano lang siya, cupcake container or carrier. Yun lang talaga yung pagkakaalam ko. So, late ko na siya na ano, di ba nung parang January ko to na-receive. So, parang netong April ko lang din na-discover na pwede pala siyang i-flip. So, yung underside pala niya, pwede siyang lagyan din ng round na cake. Ayan, so, kung cupcakes, gagamitin mo ito na side. Kung for cake, itong gagamitin mo na side. Doon ko lang din na-discover. Itong April 4 lang. I mean, April 2. Doon ko lang na-discover. So, yung kasya dito, I think is 12 inch, no? 12 inch diameter na cake board, kasya dito. Pero pag cupcakes, 12 na cupcakes, kasya dito. So, yun. So, from Piotraco. Then, yung isa is from so, yun ha. Sorry. So, yung isa is from Transworld. So, Transworld Trading Co. Inc. So, yun, sila yung mga nag-provide sa akin ng mga choco chips. Tawag nito yung pistachio cream. Meron sila. And yung kanilang chocolate hazelnut cream, meron sila. I think nandito. Kinain na ng kapatid ko. Kumuha siya sa tub, no? So, this is a 5 kilogram tub na hazelnut cream. Pastor Martini. So, yan. Ginawang palaman ng kapatid ko. So, pwede siya for cookies. Pwede siya dip sa cookies. Pwede din siyang sauce. Basta madami pwedeng gawin. So, sa mga shakes, pwede din. So, yung sa, hanapin ko kayo sa Bakersfield. So, sa ngayon, ito yung, yung kay Bakersfield, no, yung available. Yung sa akin is Yema. Yan, yung Yema fudge it natin, yung caramel fudge it natin. Yan yung ginamit natin sa birthday ni Mama, which is yung chocolate fudge it, no? So, yung ube, may ube fudge it tayo dito, I think dalawa. Kaso naubos na kasi gumawa tayo ng ice cream, no? Parang homemade ice cream. So, typically, frozen mousse siya, no? Frozen mousse. So, para siyang ice cream yung niya. Ice cream yung dating niya. And, syempre, yung flavor aids natin from Bakersfield, ang dami. We have our French vanilla. We have our ube. Ube na, ayan, ube flavor aid. So, we have our strawberry flavor aid. Ayan. Mango flavor aid. Wait, ano pa bang kulang dito? Chocolate flavor aid. We have our pandan flavor aid. And I think naubos na yung mocha natin, no? Naubos na yung mocha natin, pero meron tayong malaking mocha flavor aid. Ito yung ginamit natin sa birthday ni Mama, no? So, we have our mocha flavor aid. Yan. So, kung French vanilla lang, syempre. Ay, sus. Nahulog. Ay, meron palang saan ba yun? Ayan, ito yung French vanilla flavor aid natin. So, yung ube, meron palang ube fudge sauce, no? Si Bakersfield. Ayan, sa may mga cafe, pwede nyo itong magamit, no? Yung ube fudge sauce nila. So, ilagay ko dito kasi baka mahulog na naman. Kasi nagsihulugan yung natin. So, madami. And we also have this one. So, I'm planning to use our fudge tawag nito, Whip It Buttercream. So, Whip It Buttercream. We also have Whip It Classic, no? Ito yung mga products ni Bakersfield. So, we have the Classic Whip It. And we have the Whip It Buttercream or the Buttercream Whip It. Yan. So, mix and match ka na lang kung ano yung magiging sauce mo or fudge mo. Yema, caramel, chocolate. Yan. Tapos imimix mo yun sa natin, sa mga flavor aids natin. Yan.
So, sakuli ko na lang dito kasi nagkakalat na ako sa table. So, yan yung mga ano natin from the brands, galing sa mga brands, no? Si Transworld kasi ang daming ano din, cocoa powder meron dito. Kaso ano, nasa dito sa baba, nasa box. So hindi na ako kasi maghahalughog na naman ako ng ng area kung ilalabas ko yung ibang binigay ng brands. So basically, yun yung mga brands na nag-ano sa atin. Who trusted, nagbigay ng trust sa atin to do demos. Diba? Yan. So laking pasasalamat natin sa mga brands na yan kasi they have been very helpful sa mga ano natin, sa baking journey natin, and to give their trust sa atin, no, to carry their brand. Sobrang laking tulong na yun. And as well as, kasi syempre, isa sa mga purpose nun is to also share sa ating mga fellow bakers dito sa Iloilo. So share natin yung mga blessings natin sa ating local community dito mismo sa Iloilo. So alam na nila yan kung sino yung mga nakakatanggap. So minsan hindi ko na kasi nasabi na i-post kasi nahihiya ako. So pero may mga nabibigyan, maraming nabibigyan. Kasi kung dito lang sa akin, no, syempre sa dami ba naman ng ng mga items, baka kasi ma-expire yung mga items. So yung mabuting ginagawa namin, syempre aside sa kino-consume namin, yung iba binibigay natin, especially yung mga favorites na sobrang dami, binibigay natin. Kasi yung production natin ngayon is alam nyo naman, nag-shift ako ng production. So I'm doing custom cakes kasi. So hindi siya yung maramihan. So I'm doing quality custom cakes. So talaga siya, like for example, kung isang cake ibubuk ko, almost mga 3 to 5 days yun gagawin. Ganun yung ginagawa natin. And more yung production natin sa sugar flowers. So alam na mga bakers yan dito, tsaka ng mga Iloilo cake artist na yung production ko more on sa sugar flowers. So yun, nag-a-accept pa rin naman ako ng cakes, no, pero maganda kasi sa sugar flowers. Yun kasi yung forte ko, and mas nag-enjoy ako doon sa sugar flowers. Although nag-enjoy naman ako sa cake, no, pero mas na-maximize ko sa yung potential ko sa sugar crafting, paggagawa ng sugar flowers, gumagawa ng cake toppers. So yun, so anyway, mamaya papakita ko sa inyo yung ating cupcakes. So stay tuned, and siguro see you sa next vid. So ito na nga, no, yung ating cupcake. So medyo mainit pa. So kakalabas niya lang sa oven. So ang ganda na kinalabasan ng cupcakes natin, no? Flat yung top. Medyo mainit pa. Ayan. Flat yung top niya, no? So consistent lang na nasa 170 or 180 degrees C. So yung oven ko na ginagamit is yung La Germania, no, yung walang stove top. So I have been using it for a few years already, no. Matagal na. So more than 10 years na yung gamit namin noon ng ganong brand. So nakasanayan ko na siya, no. And sobrang dali lang gamitin ng brand na yon. So same as the other oven, no, hindi siya, may mga areas na hindi pantay yung luto niya. So well, you can turn around naman yung pan or yung tray halfway. Yun kasi yung kasya lang sa area ko, no, kasi yung area namin di gaano kalaki, especially yung kusina. So kahit na ganun yun, kahit maliit yung oven natin, hindi naman basta-basta yung nilalabas nating mga cake. Diba? Kung nakikita nyo naman, kaya nga siya custom kasi hindi siya pang ordinary lang na cake. Diba? So wala sa oven yan, nasa galing mo talaga yan. Okay,
I'm trying to get the cupcakes out of the muffin pan or the muffin tin. Okay. Ang ganda ng cupcakes natin. At saka ang bango. Ang bango-bango niya talaga. Promise. So, pwede nyo ipa-cool down completely yung cupcakes nyo ng sa pan. But since magluluto pa ako ng dalawa pang batch, no? Dalawang batch ba? Ay, hindi. Nakasalang na pala yung isa. Kasi 50. I think mga more than 50 lang to yung magagawa natin. Ewan ko kung aabot ng 60. Pero kung aabot nga siya, bibigay ko na lang lahat. And magluluto na ako na separate para sa bahay. Para dito sa bahay. So, ayan yung cupcakes natin. Alam nyo ba, mas may ikasasarap pa to pag naglagay ka ng alcohol. Promise. Isa yan sa mga bestseller ko, no? Yung liqueur cake natin. Chocolate liqueur cake natin. Tanggalin natin. So, mainit siya. Have our cupcakes. So, tinatanggal natin sa pan yung cupcakes natin. And let them cool completely after. Ayun. So, nalagay na natin yung 24 cupcakes natin and sasalang ulit tayo ng bago. Alright? So, that's it for now, guys. Yun lang muna yung papakita ko sa inyo, no? Sa ating recipe, no? So, yung next na gagawin natin is yung pag-pipe ng frosting sa ating cupcakes kasi maglalagay ulit ako dito, isasalang natin, same process pa rin naman. So, uulitin na natin yung process, but yung pagpa-pipe ng frosting, yun naman. I think next part na natin ilagay para mas may abangan pa kayong isa pang video. So, thank you so much guys for watching and I do hope na meron kayo natutunan sa akin ngayon kahit papano, no? So, I think hindi ko pa ito na-share talaga yung moist chocolate na recipe ko. So, it's just the typical moist chocolate recipe. Nasa pagtitimpla mo lang talaga kung paano mo papaganda yung timpla ng yung cake recipe. So, gandahan mo lang yung pagtimpla ng recipe mo. So, kahit anong brand yan yung gagamitin mo. Siguro, depende kung ano yung preferred mo ng mga brands. But, yung mga pinakita ko, yun yung mga brands na usually na ginagamit ko din. Mostly. So, thank you so much guys for watching, no? Yun lang muna yung pwede kong ipakita. So, next part na lang yung, yung piping, yung frosting. Thank you guys and I'll see you in my next video. Bye-bye!